Magalak ka, Ina ng Diyos, sa tabi ng krus ni Jesus. Ikaw ay martir na lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Mga kapatid sa mahal na poong Jesus Nazareno, nakapako ang poong Jesus Nazareno sa krus at naroon si Maria. Walang sinasabi kung anong ginagawa ni Maria doon. Nakatingin lang. Hindi masyadong dramatic itong ebanghelyo. Kaunti lang ang sinasabi. Si Jesus ay nakapako sa krus at si Maria nandoon nakatingin kay Jesus. Hindi ba malungkot yon? Parang hindi malungkot kasi hindi naman sinasabi malungkot yung pangyayari. Pero tayo, sa karanasan natin, pagka mayroon tayong narinig, "Tatay, bakit kayo pumanaw na ganyan? Hindi kayo nagpapaalam." Marinig lang natin yun. Umiiyak na tayo. Yung anak na nagsasabi niyan ay malungkot. Siya ay malungkot dahil sa ang kanyang tatay ay wala na. Si Maria ay malungkot. Hindi natin narinig ang sinasabi ng kanyang puso, "Anak, wala ka na." At narinig ni Maria si Jesus na nagsabi, "Ginang, yan ang iyong anak. Katabi mo, yan ang anak mo." Kahit na yung napakasakit na pakinggan,
na yung anak ay iba na. Hindi na si Jesus. Ang naririnig ni Maria noon, anak, sabi ni Maria kay Jesus, yung anak ng Diyos, tinatawag niyang anak, anak ko. Kaya pagka naririnig yan, ang lungkot. Pagka tayo'y malungkot, pagka mayroon tayong narinig na malungkot, at mayroon tayong nakitang malungkot, at tayo'y malungkot, ang ibig sabihin, nasasaktan tayo, nakikiramay tayo doon sa nakita natin at narinig. At yan ang karanasan po natin na tayo ay marunong makiramay. Punta tayo sa libing, pagka nag-iiyakan na yung mga mga namatayan, pati pare na hindi sanay sa pag-iyak, iiyak kasi nararamdaman niya na natural lamang na maramdaman niya ang hirap ng isang namatayan. Si Maria, yan ang pinakamahirap sa buhay niya, namatay yung kanyang anak. At siya nakiisa kay Jesus. At tayo, mula noong nangyari yan, tayo mga Katoliko, ginugunita natin yung mahal na birhen na nagdadalamhati. Yung maraming may balaraw pa sa puso, maraming hirap na naranasan ang mahal na birhen. Ginugunita natin ang mahal na birhen kasi siya ay marunong makiramay sa kanyang anak na si Jesus. At tayo naman gusto natin na makiisa kay Maria sa pakikiramay sa Poong Jesus Nazareno. Dahil sa pakikiramay ng mahal na birhen kay Jesus, siya ay nakasama ni Jesus sa kanyang muling pagkabuhay, sa kanyang kaluwalhatian sa langit. Noon, Maria siya ng hapis. Ngayon, Maria siya at Reyna ng langit at lupa. Dahil sa siya ay kasama sa pagdadalamhati ni Jesus. Tayo mga kapatid na nakikiramay sa ating mga kapwa-tao na naghihirap. Kung tayo napapaiyak at nakikita natin mayroon tayong naririnig na nangyayari, yan po ay pakikiramay na po yan. Pakikiisa sa paghihirap ng kapwa. Pakikiisa kay Kristo na yan. At makakaasa po tayo na balang araw ay kasama po tayo sa kaluwalhatian ni Jesus. Sa kaluwalhatian dahil binahagi ni Jesus kay Maria ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.